Ang konsensya ang banal na tinig ng Diyos sa ating kalooban. Tulad ng kay Judas, maaari natin itong baliwalain at tahakin ang landas ng pagkawasak. O tulad ni Pedro, maaari tayong tumangis, magsisi, at lumapit muli sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo nais maghanda kami ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus, habang sila'y kumakain, "Tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako yun, di po ba Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Ang kasabay kong nagsawsaw sa mangkok, ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak." Si Judas, na magkakanulo sa kanya, ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsabi niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay conscience. Sa ating ebanghelyo, makikita natin si Judas na kusang lumapit sa mga punong pari. Tinanong niya, "Ano ang ibibigay ninyo sa akin kung ipagkakanulo ko sa inyo si Jesus?" At nakipagkasundo sila sa halagang 30 pirasong pilak. Mula noon, hinanap na ni Judas ang tamang pagkakataon upang ipagkanulo si Jesus. Pansinin po natin, walang sino man ang nagtulak kay Judas. Walang pilitan. Sa katahimikan ng kanyang loob, may naganap na labanan at pinili niyang talikuran ang Panginoon. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita ang kanyang konsensya, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Minsan ang konsensya ay hindi sumisigaw. Ito'y bulong ng Diyos sa ating puso. Ngunit kung patuloy natin itong binabaliwala, numinipis ang ating damdamin sa tama at mali. Nawawala ang takot sa kasalanan at unti-unting nasasakal ang ating espiritu. Mga kapatid, ang konsensya ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi ito simpleng damdamin. Ito ay ang panloob na tinig na nagsasabi ng tama at mali batay sa katotohanan at sa kabutihan. Sa banal na kasulatan, sinasabi sa atin sa sulat ni San Pablo na ang konsensya ay nakasulat sa puso ng tao. Ito ang panloob na gabay. Ngunit ito rin ay kinakailangang hubugin sa panalangin
sa salita ng Diyos at sa buhay ng pananampalataya. Tanungin natin ang ating sarili ngayong mga mahal na araw. Nangungusap pa ba sa atin ang ating konsensya? Kapag tayo ay nakagagawa ng kasalanan, malaki man o maliit, tayo ba ay natitinag? O sanay na tayong ipikit ang mata sa kamalian? Sa huling hapunan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Naligalig sila at isa-isang nagtanong, "Ako po ba, Panginoon?" Sa isang banda, ipinapakita nito ang kanilang konsensyang mulat. Handa silang suriin ang sarili, handang magpakumbaba. Ngunit si Judas, kahit tinamaan ng salita ni Jesus, ay nagsinungaling pa rin. "Ako po ba, Panginoon?" Alam niyang siya ang tinutukoy, ramdam niya ito. Pero pinili niyang itago. Pinili niyang lunurin ang boses ng konsensya sa ambisyon, sa pera, sa takot, o baka nga sa galit. At sa kalaunan, nang makita ni Judas ang bunga ng kanyang ginawa, na si Jesus ay hinatulan, binalikan siya ng kanyang konsensya. Ngunit huli na. Sa halip na magsisi at magbalik loob, pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. Hindi niya hinayaan ang awa ng Diyos na hilumin ang kanyang sugatang puso. Kabaliktaran ni Judas si San Pedro, di po ba? Siya rin ay bumagsak 3 beses. 3 beses niyang ikinaila si Jesus. Pero nang tumilaok ang manok, nagsisi siya at tumangis ng labis. Hindi niya tinakasan ang kanyang konsensya. Hinarap niya ito, iniyakan at inalay sa habag ng Diyos. Kaya't sa huli, si Pedro ay muling itinayo ng Panginoon at ginawa pang pinuno ng kanyang simbahan. Mga kapatid, tayong lahat ay may mga pagkakataong pinipiling baliwalain ang ating konsensya. Marahil sa pagsisinungaling, sa pagiging pabaya, sa inggit, sa paninira ng kapwa, sa pagkakait ng tulong, o sa tahimik nating pakikibahagi sa kasalanan ng iba. Ngunit habang may buhay, may pagkakataon tayong makinig muli sa ating konsensya at bumalik sa Diyos. Ngayong Miyerkules Santo, ang panawagan sa atin ay ito. Linisin natin ang ating konsensya sa paglapit natin sa banal na kumpisan, sa masinsinang panalangin, at sa taimtim na pagsusuri ng budhi. Bigyan natin ng espasyo ang Diyos na muling magsalita sa ating puso. Ang isang pusong may malinis na konsensya ay pusong payapa, pusong malaya, pusong masaya. Hindi ito nangangahulugang perpekto tayo, kundi ibig sabihin tayo ay tapat na nakikinig, handang magbago at laging bumabalik sa Diyos. Ang konsensya ay ang banal na tinig ng Diyos sa ating kalooban. Tulad ng kay Judas, maaari natin itong baliwalain at tahakin ang landas ng pagkawasak, o tulad ni Pedro, maaari tayong tumangis, magsisi at lumapit muli sa Diyos. Mga kapatid, ngayong Semana Santa, hayaan nating ang boses ng Diyos sa ating konsensya ang manguna sa ating pagpapasya, sa ating pagsisisi, at sa ating pagbabagong buhay. Huwag nating hayaang maging huli ang lahat. Ngayon ang araw ng habag. Ngayon ang araw ng pagbabalik loob. Makinig sa konsensya, makinig sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, muli mong hipuin ang aming puso, ang aming konsensya. Isugo mo ang iyong Espiritu upang gabayan kami sa tamang pagpili at sa aming pagbabalik loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Amen.